Ang mga pinakabagong balita at mahalagang issue na walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo ng GMA News. Sa ngayon po ay Pinsala. ang mga unang balita. Malakas na ulan at baha ang naranasan sa ilang bahagi ng Luzon. Sa North Luzon Expressway sa bahagi ng Marilao, Bulacan, halos mag-zero visibility dahil sa malakas na ulan kagabi. Binaha naman ang 14 sa 17 barangay sa Macabebe, Pampanga. Sa barangay San Gabriel, maraming bahay ang pinasok ng baha. Gumawa ang ilang residente ng improvised na tulay para may madaanan sila. Naperwisyo rin ng baha ang ilang negosyo. May ilan namang namingwit sa kalsada matapos umapaw ang ilang palaisdaan. Ayon sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, ang pagbaha ay dulot ng ulan, high tide at pagbaba ng tubig mula sa Pampanga River. 26 na barangay naman ang binaha sa bayan ng Masantol. Naglagay ang LGU ng pansamantalang dike na gawa sa kawayan, lupa at tarpaulin. Nasa 60% na itong tapos at lalagyan pa ng solar-powered water pumps. Sinimulan nila ang proyekto habang nakahinto ang ilang flood control projects ng national government. Mataas na mga alon naman ang humampas sa baybayin ng Tanza, Cavite sa gitna ng masamang panahon. Bahari ng naranasan sa Alcantara, Romblon. Isang alagang baboy naman ang inilika sa barangay Giob. Ayon kay Yusco Perodel Falculan, masamang panahon din ang naranasan sa ilang lugar sa Kalintaan, Occidental Mindoro. Nagdulot yan ng pag-apaw ng ilog na nagpabaha sa ilang lugar. Ayon sa Pag-asa, ang pag-ulang naranasan sa mga binanggit na lugar ay dulot ng hanging habagat. Sa pagpapatuloy ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayong linggo, 3 testigo ng prosekusyon ang inaasahang isasalang sa pagtatanong. Kabilang dito si Attorney Jeremy Lotok, ang Regional Director ng National Bureau of Investigation sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ayon kay House Prosecutor Representative Leila de Lima, si Lotok ang magpapaliwanag kung bakit at paano nila inimbestigahan ang mga ebidensya kabilang yung video ng banta ng bise na pinatotohanan ni NBI Senior Agent John Mark Calilung. Pinahaharap din ng prosecution si Office of the Vice President Chief of Staff Attorney Zuleika Lopez. Si Lopez ang kasama ni VP Duterte nang magsagawa siya ng online press conference noong November 2024 na nag-iugat ng alegasyon sa bise kaugnay sa grave threats. Nakatakda rin sumalang si Belinda Bello ng Legislative Security Bureau ng House of Representatives na nagsilbi ng transfer order kay Lopez na na-detain noon sa Kamara papunta sa Correctional Institution for Women. Sa ikasampung anibersaryo ng 2016 Arbitral Award, bumisita si Defense Secretary Gibo Teodoro sa Pag-asa Island na inaangkin ng China kahit bahagi ito ng Palawan. Binigyan din ni Teodoro na dapat malinaw at wala ng debate sa mga Pilipino na Pilipinas ang may karapatan sa West Philippine Sea. May unang balita si Rafi Tima. Espesyal ang pagbisitang ito ni Defense Secretary Gilberto Teodoro sa Isla ng Pag-asa sa Munisipalidad ng Kalayaan. Lalo na ang pag-awit ng lupang hinirang kasama ang mga sibilyang nakatira sa isla at mga tropa ng gobyerno na nagbabantay sa teritoryong ito ng bansa. Ayon sa kalihim, 10 taon matapos ilabas ng Arbitral Tribunal ang kanilang desisyon na nagpapawalang bisa sa 9-dash line ng China. Marami na anyang nangyari, pero marami pa ang kailangang gawin. Na-isolate ang China dito sa buong mundo. Secondly, namulat ang ating mga kababayan sa importansya ng karagatan. And yung importansya ng karagatan, hindi lang sa ngayon, lalo-lalo na sa mga future generations of Filipinos. However, for the next 10 years, we have to move double time. Kasi mas mabilis yung gustong manira ng ating hold sa ating teritoryo at sa sovereign rights natin. Bukod sa simbolikong flag raising, namigay din ang kalihim ng food pack sa mga residente. Ipinag-utos na rin daw niya sa Western Command ng AFP na tumulong sa mobility ng mga tagapag-asa na isa sa pangunahing problema ay access sa isla, lalo na pag masama ang panahon.
Bago nga muling makalipad ang eroplanong sinakyan ng kalihim, binayog ng matinding ulan at hangin ng isla. Ayon sa kalihim, dapat maging usaping politikal ang issue ng West Philippine Sea sa gitna ng patuloy na pagbabaliwala ng China sa arbitral ruling. Lahat naman ng issue na sa publiko ay political. Huwag lang gawing partisan political issue na nagsasalungatan ang view natin dito sa West Philippine Sea. Let there be no debate kung sino may-ari nito. Sa gitna naman ng kagustuhang gawin ng normal ang pamumuhay sa isla, hindi nakaligtas sa kalihim ang nabalitaang pag-usbong ng pag-iibigan sa pagitan ng isang Air Force personnel at isang guro na na-assign sa Pag-asa. Biro ng kalihim, dapat sa isla na sila magsimula ng kanilang pamilya. Nagkakilala sina Airman 2nd Class Clyde Enriquez at Teacher Lucky Bulante nang kapos sila ma-assign dito isang taon nang nakakaraan. Sa Disyembre, nakatakda na silang ikasal. Wala po talaga akong balak mag-boyfriend dito. Kaya lang, Opo, makulit. Pag-asa talaga nagbibigay ng kalayaan sa atin. Kalayaan magmahal. Ito ang unang balita. Rafi Tima, GMA News. Pabala ng Bangko Sentral ng Pilipinas, bawal ipotocopy ang pera. Kasunod ito ng usap-usapan online kung maaari naman tanggapin bilang original ang photocopies ng mabanggit ito sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Napag-usapan ito habang kinukwestiyon ng defense team si NBI Senior Agent John Mark Calilong na nag-authenticate ng video kung saan pinagbantaan umano ng bise ang Pangulo at ilan niyang kaanak. Binanggit noon ni Attorney Amando Liguta ng prosecution team ang revised rules on evidence ng Korte Suprema kung saan maaaring tanggapin bilang original ang kopya ng isang dokumento sa ilang sitwasyon. Pagkatapos niyan, sunod-sunod na ang post sa social media kung saan ginawang biro ang pahayag ni Ligutan tungkol sa photocopies tulad na lang sa pera. Babala ng BSP, maaaring makulong ng 5 hanggang 10 taon ang paggawa ng kopya o reproduction ng mga perang papel o barya.